What's up mga kabakets? Welcome back si Just Bagets, ang channel na kung saan lagi tayong updated sa NBA, breaking news, free agency, and trade rumors. At lahat ng nangyayari ngayon sa NBA world. Kung ayaw mong mahuli sa latest NBA updates, make sure na nakasubscribe ka. Tara, simulan na natin to. Ngayong linggo nga ay sunod-sunod ang galaw ng mga NBA teams. May bagong signing ang LA Lakers. Jonathan Kuminga, tuloy-tuloy pa rin ang trade talk. At may mga ilang teams nga na tahimik na sa free agency pero paganda pa rin ang paganda ang mga lineup. Ang tanong nga ng karamihan ay sino nga ba ang pinakamalaking winner ngayong off-season? Tara, alamin natin. Number 1 story natin ngayon, Lakers signing Matisse Thybulle. Unahin natin ang Los Angeles Lakers. Isang pinakamalaking balita ngayong linggo ay ang pag-sign ng LA Lakers kay Matisse Thybulle sa isang 1-year contract. Si Matisse nga ay kilala bilang isang magaling na perimeter defender at ang isa sa pinakamahusay sa NBA. Hindi man siya kilala sa pag-opensa o pag-score ng maraming puntos ay malaking pakinabang siya para sa Lakers dahil sa kaya niyang gawin sa depensa. Kung iisipin natin, ang LA Lakers nga ay matagal na naghahanap ng elite defender para bantayan ang mga elite scorer ngayon sa West. Kaya para sa akin, smart move to para sa Los Angeles Lakers. Hindi man headline-grabbing superstar signing ito, pero ang mga championship teams nga ay kailangan ng mga ganitong role player. Ang bucket breakdown natin ay 8.5 out of 10. Hindi man ito blockbuster, pero malaking tulong to sa depensa ng LA Lakers. Ang story number 2 naman natin ay tungkol kay Jonathan Kuminga. Hanggang ngayon, siya pa rin ang may pinakamainit na pangalan sa trade rumors at sa free agency. Marami niyang teams ang interesado kay Kuminga. Pero wala siyang ma-finalize na deal. Gawa nga siguro ng mataas ang hinihingi niyang contract salary. Ang mga frontrunner nga ng mga teams na pwedeng mag-sign sa kanya ay ang Cleveland Cavaliers at ang LA Lakers. Pero medyo off sila ngayon ng Lakers dahil nga sa financial terms nila ng team na to. Si Kuminga nga ay bata pa, athletic at marami pa siyang pwedeng i-develop na skill set. Kaya marami talagang team ang nagkaka-interest sa kanya. Bakit breakdown natin? Sa story number 2 ay 9 out of 10. Dahil isa nga siya sa mga may pinakamalaking storyline ngayong off-season. Story number 3, Hawks added Luguentz-Dort through team trades. Habang busy ang ibang teams pagdagdag o pagpapalakas ng kanilang opensa, ang Hawks naman ay kabaliktaran nito. Pinalakas palalo nila ang kanilang depensa sa pamamagitan ng Luguentz-Dort. Siya ay isa sa pinaka-respetadong NBA defenders ngayon sa NBA. Kung nanood kayo ng playoffs last season, alam niyo na kung gaano kahirap kalaban si Dort. Hindi siya madaling ma-screenan gawa ng kanyang physical na pangangatawan at hindi rin siya sumusuko sa bawat possession. Siya ay isang 3-and-D player. Hindi man siya magaling sa pag-score, pero siya yung klase ng player na gustong-gusto ng mga contender na team. Dahil ginagawa niyang mga bagay ay hindi basta nalabas sa mga stats. At ang ating bucket breakdown sa story nito ay 8 out of 10. Solid defensive addition para sa Hawks. At ang ating last story for today. Story number 4, Houston Rockets. Isa sa mga teams na tahimik pero seryoso ngayong off-season ay ang Houston Rockets. Habang ang ibang mga franchise ay naghahanap ng mga malalaking pangalan, ang Houston Rockets naman ay pinanatili ang kanilang core na sina Sengun, Jabari Smith at Amen Thompson. At sa pagbabalik ni Fred VanVleet kasama si KD. Sa halip na gumawa ng mga panic moves ay pinili ng Houston Rockets na panatiliin ang kanilang young core para sa kanilang future. At sa totoo lang, isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming mga analyst ang nagsasabing wala na sa rebuilding phase ang Houston Rockets at magiging contender na sila sa Western Conference sa pagbabalik nila ngayong season. Ang ating bucket breakdown ay 8.8 out of 10 sa pagpapanatili ng young core ng Houston Rockets. At iyan niya ang mga pinakamalaking NBA moves ngayong linggo. Pero tandaan natin na hindi pa tapos ang off-season. Marami pang pwedeng mangyari sa ating trade market at free agency sa mga susunod pang araw.
Kaya mga kabakis, gusto kong malaman ang take nyo. Alin sa mga moves na ito ang may mga pinakamalaking impact? At kung kayo ang GM ng inyong paboritong team, ano ang mga gagawin nyong move? At sino pa ang kukunin nyo bago magsimula ang season? At kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell. At ako si Jess Buckets, at magkita-kita tayo sa susunod na NBA update.